Marami ang nagulat sa ibinulgar ni former President Rodrigo Duterte patungkol sa anomalya sa blankong bicameral report. Maging ang ina ni President Bongbong Marcos na si Ginang Imelda Marcos ay natuwa at pinanigan ng pagbubulgar ni former President Rodrigo Duterte. Narito panoorin ang video na magpapatunay na tama lang ang ginawa ni Rodrigo Duterte. Yung lahat ng miyembro ng BICAM, dahil sila ay pumirma doon sa incomplete na BICAM report, except na lang hindi lumagda kasi nga ayaw nilang lagdaan dahil hindi kompleto, ay liable din for dereliction of duty, kapabayaan. Alam niyo po, obligasyon nila yan na matapos ang BICAM na masusunod kung anong napagkasunduan. Ako naman hindi mapaniwala na meron silang napagkasunduan na iiwan ng ilang item ng budget na blanco. Siyempre, dahil alam naman natin ang philosophy behind yung no taxation without representation, dapat kada kusing ng bayan na gagastusin ng gobyerno ay may basbas ng ating representante. Paano mo sasabihin na bigyan ng basbas yung paggastos ng mga halaga na doon sa BICAM report ay blanco? So sa akin, kapabayaang matindi po yan na dapat naman maparusahan yung mga miyembro ng BICAM Committee report. Ang ating pag-uusapan, mainit pa rin na pinag-uusapan yung expose na inilabas ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tulong na rin ni Congressman Sid Ungab. Ito nga ho, yung napakalaking anomalya dito sa 2025 unconstitutional budget sapagkat na-discovery na pag-alaman na puno po ng blanco yung Bicameral Conference Committee report na siya po nagiging pundasyon ng ating taunang budget. Kanina po sa isang panayam ako'y natanong at sinabi ko walang sinabing blanco ang GAA. Ang blanco ho, paulit-ulitin natin, ay yung Bicameral Conference Committee. Para po muli, sa kaalaman ng nakararami, ganito po kasi ang budget cycle ng Pilipinas. Sa simula po ng taon, ngayong January, magtatawag po ng budget call na tinatawag yung Secretary ng Department of Budget and Management. Ito ay notice o pahayag sa lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, departamento, ahensya at bureau na kinakailangan na silang maghanda ng magsumiti ng kanilang panukalang budget sa darating na taon, 2026. At pagkatapos po niyan ay magko-convene din yung Developmental Budget Coordination Committee. Yan po yung magpupulong at uutusan na yung iba't sangay ng pamahalaan na maghanda na para magsumiti ng budget. Pag nabuo na po nila yan, magiging National Expenditure Program po ito o yung NEP. Ito po yung makapal na librong isusumiti ng Executive Department sa Legislative Department of Government. At kalakip po ng National Expenditure Program, ito po'y kasama nito ay ang President's Budget Message at nandyan din po yung BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Funding. Importanteng kumpleto yung dokumento dahil you have to justify why you're asking for this much budget for the coming year and where will you source the funds intended to be allocated or appropriated doon sa mga line items na nandoon po sa National Expenditure Program. Pagdating po sa Kongreso, ito na po yung binabalangkas. Nagdedebate sila at makikita rin natin yung mga secretaries ng iba't ibang departamento, yung mga bureau heads, yung mga agency head ay nagde-defend ng kanilang budget. At dyan din nagkakaroon ng tanungan sa pagitan ng mambabatas at miyembro ng mga executive department. Matapos po dyan ay tutungo rin po sila sa Senado. Pag natapos na ng Kongreso ng mababang kapulungan at ng Senado yung kanilang bersyon ng budget, sila pong dalawa ay uupo doon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Ito na. Dito yung Bicameral Conference Committee, dati-rati, ang layunin lamang po niyan is to reconcile conflicting figures. To reconcile if there are any discrepancy in the line item version of the proposed budget ng House at yung version po ng Senado. Wala pong kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee na magdagdag kahit piso doon sa napanukala na at nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado.
Malinaw po yan, walang kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee. Kaya natin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget sapagkat hinayjack po, pinalitan ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na budget ng mababang kapulungan at ng Senado. At higit sa lahat, pinalitan po ng Bicameral Conference Committee nang walang otoridad yan, hindi po kasama sa budget cycle o budget process rather. Hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee sa budget process. Subalit, yung sinabi po ng Makati Business Club, kayang bakit sila'y tumututol dito sa 2025 budget, hinayjack ng Bicameral Conference Committee yung original na panukala ng Executive Department. Yung original na panukala ng Office of the President. Nagbago po yan, higit pong lumaki. Unang-una, unconstitutional dahil pinakialaman ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Hinayjack ng Bicameral Conference Committee, walang otoridad po ito, walang authority. Napalitan yung budget na panukala ng Office of the President. Pangalawang basihan kung bakit ito ay unconstitutional. Tinaasan po ng Bicameral Conference Committee yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo, ng Executive Department. Hindi po maaari yan ayon sa ating saligang batas. Malinaw po yan sa ating saligang batas. Article 6 po ng ating saligang batas, pakisilip ninyo. Article 6, Section 25. Hindi po maaaring iangat ng Kongreso, lalo na itong walang authority na Bicameral Conference Committee, yung naging unang panukala ng Office of the Vice o Office of the President na magiging budget po ng taon natin for 2025. Kay Maniniktik TV Channel, Senator ko ito, Attorney Vic Rodriguez, laban sa mga buhaya ng bansa, blanco pinirmahan. Kay Noli Metangere, good people of the Philippines loves you, Attorney Vic Rodriguez, always and forever in our good heart. Salamat to. At kay Danny Ligo, Attorney, mabuhay po kayo at ang pinaglalaban mo, we always support you. Kayo po ang pinaglalaban ko. Ang pinaglalaban po ng hakbang na maisog, humihingi po tayo ng transparency, accountability, peace, and security. Ito po yung ating sinusulong. So nabalangkas na po natin. At matapos po yan, dito po nagkaroon ng problema. Meron po kasing isang mambabatas na nagsasalita na ang blanco daw ho ay GAA. Walang blanco sa GAA. Doon nga kayo nabubuhuli. Doon nga kayo ipit na ipit. Doon nga kayo nabulilyaso. Dahil ang ipinakita ho namin nung isang gabi pa, nung Sabado ng gabi, ay yung final ratified and signed Bicameral Conference Committee report. Ang kahalagahan po ng Bicameral Conference Committee report, ito po yung nagiging pundasyon ng General Appropriations Bill. So nakita nyo na po yung flow. Pagkatapos sa Bicameral Conference Committee na dapat sana'y magre-reconcile lamang ng conflicting figures o dili kaya ay conflicting items doon sa panukalang budget, yung lamang mo ang papel noon, pinalitan nila. They have recasted the budget proposal coming from the Executive Department. At ang masaklap nito, pinalitan po nila ng panay blanco yung kanilang Bicameral Conference Committee report. Doon ho tayo nagkakaproblema. Wala hong pinakitang dokumento si Pangulong Duterte at wala pong sinabi si Congressman Sid Ungab na blanco ang GAA. Ito nga bilang transparency and accountability na advokasya ng hakbang na maisog, atin sila ngayong sinisingil at patuloy sinilin. Paano na naging hindi na blanco yung General Appropriations Act? Kasi nga ho, yung pinakita ko nung isang kagabi, yung ipinakita ko po sa inyo, panay blanco yung Bicameral Conference Committee. Report na ang bilyong piso, hindi po nila maitatanggihan. And I will just like to mention his name again sapagkat tama ho yung pagbabalita niya. Yung reporter po ng UNTV, hanapin ko lamang po yung pangalan niya, si Asher, if I may not, para hindi po tayo magkamali. Binanggit ko po yung pangalan niya kahapon
sapagkat isa po siya sa nakakuha ng report mula dyan po sa Senado. At nang nakuha niyang kopya ng kanyang Bicameral Conference Committee report, kaparehas po nang ipinakita namin ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Pinakita po yan ni Asher Kadapan. Asher Kadapan Jr. ng UNTV. Maraming salamat doon sa iyong pagbabalita ng tapat at marami pong naka-download na ng video na yan na nagpapakita ng pagbabalita ng UNTV. Sinabi po ng reporter ng UNTV na tama yung pinakita naming dokumento. Ganon din ang dokumentong nasa Senado na blanco, 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 blanco. Yung daang-daang bilyong pisong na nakalagay po doon sa Bicameral Conference Committee. Banggitin ko lamang po si Jessie, shout out po from 10 ID Davao. Mabuhay po kayo, Jessie. Kay Hakima, bakit po hindi nagsasalita ang panig ng Senado at ang panig ng Kongreso? Yun nga po ang dapat nagpapaliwanag dito ay ang mga mambabatas. Subalit, masyado pong naging mabilis ang naging tugon ng Executive Department at sinabi nga nila walang blanco sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco sa GAA. Wala hong nagsabing may blanco sa GAA. Ang sinasabi namin, blanco po yung Bicameral Conference Committee. At yun nga ho, yung final certified and napirmahan na pong versyon ng Bicameral Conference Committee report, naging tinatawag na po itong enrolled bill o yung General Appropriations Bill. Hindi ho pwedeng maging enrolled bill kung ang basihan mo ay panay blankong Bicameral Conference Committee report. Hindi ho kasi sila aabot sa halagang 6.32 trillion kung panay po blanco yung kanilang numero. How did they arrive at the figure of 6.32 trillion pesos kung panay blanco, daang bilyong pisong blanco ang nandoon po sa Bicameral Conference Committee report? Final na po iyon. Pirmado, ratipikado ng dalawang pulutong ng Senado at ng mababang kapulungan. Pati po nung kanilang chairperson po ng Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng Committee on Appropriation ng mababang kapulungan, pirmado. Kaya po, final na yan. Meron nung nagpapalusot na draft pa lang daw ho yun. Pagka-draft, yan po yung piraso ng papel na maaari mong idiretso sa basurahan, pwede mong itapon. Ang draft ho ay hindi kinakailangang i-ratify. Ang draft ho hindi kinakailangang pirmahan. Draft nga Kaya lang, ipit na po sila, kaya kung ano-anong pagpapabago ng kwento dito sa ating paniningil ng transparency and accountability. Ngayon, tumuloy po tayo doon sa accountability. Importante po na malaman natin sino who filled up those blanks amounting to hundreds of billions of pesos. Why do we have to know? Why do we have to establish the liability of those who filled up those blanks sa final Bicameral Conference Committee report? Kasi ho, criminal po yung ginawa nila. Yung pagpasa ng isang final Bicameral Conference Committee report na puno ng blanco na bilyon-bilyon, daang bilyong pisong halaga, kriminal po iyon. Pera po ng taong bayan yan Yan po ay malinaw na paglabag sa ating revised penal code. Yung ating Kodigo Penal, yung ating mga batas sa kriminal, bawal po iyan. Yan po ay may tatawag na crime against public interest. Yung ginawa po nila ay violation of Article 170 of the Revised Penal Code. Ano po yung Article 170? Ito po yung falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una, kinakailangan merong bill. Ang Kongreso, meron po silang bill yung General Appropriations Bill, yung panukalang budget for 2025. Pangalawang elemento, meron pong nag-alter o nakialam o nagbago
ng mga salita o di kaya sa nangyayari po ngayon sa ating budget sa mga halagang nandoon sa General Appropriations Bill. Bakit natin sinasabing may nakialam na ibang tao bukod sa Kongreso o sa mababang kapulungan at sa Senado? Sapagkat ang pinasa po nila, ang pinirmahan po nilang Final Bicameral Conference Committee Report ay yung punong-puno ng blanco sa nagkakahalaga daang-daang bilyong piso. Pangatlo, meron pong nagbago. She, he, or they altered yung mga figures po doon sa Bicameral Conference Committee. Worse, doon sa General Appropriations Bill. Bawal po yun dahil wala silang otoridad. Kung ang Bicameral Conference Committee ay wala pong authority na makialam, hijackin, baguhin at palitan ang panukalang budget ng Executive Department at pati na yung version na binalangkas sa mababang kapulungan at sa Senado, wala pong otoridad ang tinatawag nating third chamber o yung third house, yung Bicameral Conference Committee, lalo pong walang otoridad, walang kapangyarihan, yung tila, mistula, fourth chamber or fourth house. Sino po yun? Yun po yung ating dapat malaman. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Sapagkat yung pang-apat na elemento para po ito'y paglabag sa Revised Penal Code Article 170, yung tinatawag po nating falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng bill. Ito talagang nagbago sapagkat punong-puno po ng patlang o blanco yung naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill. Merong nakialam, merong fourth chamber, merong fourth house. Kung matatandaan ho ninyo, magbalik tanaw po tayo at sariwain lang natin ang inyong alaala. Medyo may ginawang propaganda rin ang Executive Department noon na busy-busy daw sila at kahit magpapasko, kahit magbabagong taon, kanilang riniribisa yung panukalang budget for 2025. Pati po iyon, bawal yun. Sila ba ang nagbago ng mga halaga? Sapagkat kung sila, yun po ay pag-amin that they have violated Article 170 of the Revised Penal Code, yung falsification of legislative document. They falsified sapagkat binago nila. Yung bang pinapakita nilang larawan na sila'y busy-busy, meron ba silang pinalitang halaga? Meron ba silang binura? O meron silang dinagdagan? Meron silang binawasan? Bakit po bawal yan? Sapagkat malinaw sa ating saligang batas. Ulit, mabalik huli tayo sa saligang batas. Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Malinaw po dyan. All appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Malinaw po dyan. Walang authority ang tanggapan ng Pangulo o ng Executive Department kahit ang Sekretaryo ng Department of Budget and Management pakialaman. Yang General Appropriations Bill. Criminal act po iyan. Yan po ay crime against public interest. Pera po kasi ng sambayanang Pilipino yan. Kay Rick Morales Junio, Go Attorney Vic, ilabas mo lahat para mabulabog ang buhaya. Kay must lift ba? Tama. Ibunyag ang mga anomalya para sa bayan. Tama po, ito'y dapat pinag-uusapan natin. At nakakatuwa dahil marami na pong nag-uusap tungkol sa ating taunang budget. Dati-rati ho, hindi pinag-uusapan ito. Ngayon mainit na mainit pinag-uusapan dahil nga nahuli na bisto, sabi ko nga ho, slam dunk evidence yung ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nadiskubre ni Congressman Siguna. Uulitin ko ho, babalik ko kayo sa sentro ng usapin. Huwag ho kayong magpapadala doon sa mga nagpapakalat ng fake news na sinasabing walang blanco yung GAA. Tama po, walang blanco yung GAA. Yun nga ho ang dapat nilang sagutin. Sino ang naglagay ng mga halagang blanco na doon sa Bicameral Conference Committee Report? Kanya hindi naging blanco yung GAA. Bawal po kasi iyon. Ang tanging merong authority lamang ay yung ating mga mambabatas. At meron ding nagpahayag ng isang araw na mambabatas na pinirmahan daw niya at kung may blanco, inutasan niya yung kanyang mga staff
na sila na lamang ang magkumpleto ng mga blankong kanilang iniwan. Bawal din po yun at yun ay pag-amin. At yung mga staff na nakialam diyan sa mga blanko na nagkakahalagang daang bilyong piso, kayo po ay nabimiligrong makasuhan ng paglabag sa Article 170 of our revised penal code. Kayo po ay nanganganib na makasuhan. Delikado po kayo sapagkat yan po ay falsification of legislative document. Yun lamang po yung una nating nakikita. Marami pa pong paglabag dyan sigurado sa ating mga criminal laws dito na umiiral. So linilinaw po natin ito sapagkat napakarami pong nagsisinungaling at marami po ang naglilihis ng totoong usapan na ang blanco po ay yung bicameral conference committee report at hindi ang GAA. Maganda na rin na agad na sumagot ang Malacanang at sinabing walang blanco sa GAA. Yan na nga ang punto. Sino ang naglagay ng mga halaga sa bilyon-bilyon o daang bilyong pisong halagang blanco na ipinasa, pinirmahan, rinatipikahan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee? Yan ang dapat na tugunan. Hindi lamang ng Malacanang pati ng Legislative Department, lalo na yung Bicameral Conference Committee. Kaya po, maraming salamat muli sa maisog na paglalabas nitong napakalaking kontrobersiya nito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Salamat din sa kabayanihan ni Congressman Sid Ungab. Wala pong nagsasabi na may blanco ang GAA. Ang usapin po dito, bago naging GAA yan, meron po tayo, mga kababayan, na tinatawag na General Appropriations Bill, yung GAB. Yun po ang sinasabi natin na blinangko base sa Bicameral Conference Committee Final Report. Pirmado po yan, pinakita ko na po sa inyo yan, at naglabasan na rin naman. Kaya Felina Acorda, go lang tayo sir hanggang makamit ang tunay na katotohanan sa mga gumagalaw sa pera ng bayan. Salamat kay Pachi. Ingat po kayo, Attorney Vic. Galit na naman ang mga kalaban. Hindi po sila dapat magalit. Dapat po ay maging transparent at maging accountable sila. Bakit sila magagalit? Hindi naman po nila pera yan. Bakit sila magagalit? Hindi naman nila pag-aari ang buhay ng bawat Pilipino. At bakit sila magagalit? Hindi naman nila pag-aari ang Pilipinas. Kayo po ay narariyan lamang sa isang malinaw na 6-year term. Yung iba naman, 3 years lang, yung mga senador, 6 years. Nandiyan kayo para bantayan ang pera, ang kaban ng mga Pilipino. Hindi para ito dambahin. Ito po yung malaking usapin ngayon dahil yung mga blanco nga ho sa BICAM report, ito'y matuturing na criminal act, criminal negligence, tapos yung mga nakialam, those who have altered those figures or those who filled in those blanks are liable for violation of our revised penal code, yung tinatawag pong falsification of legislative document. Sapagkat wala po kayong otoridad na pakialaman yung BICAM final and certified and ratified report. Hindi po kayo mambabatas. At yung mambabatas naman na nagpapalusot, na sinabi niyang inatasan niya yung kanyang mga staff na sila na ang tumingin at tumapos ng trabaho, kagaya po ng sinabi ko sa inyo kahapon, magpalit na po kayo ng trabaho ng staff ninyo. I-promote mo yung staff mo, gawin mo siyang senador, at ikaw senador, i-demote mo sarili mo, ikaw na ngayon ang staff ng iyong staff na magiging senador sapagkat you have abandoned a sacred constitutional mandate to safeguard every centavo that belongs to the Filipino people. Hindi ho pwedeng pawardi-wardi ang pagtatrabaho natin dyan sa Kongreso. Hindi po pwedeng pawardi-wardi ang attitude ng ating mga mambabatas sa mababang kapulungan at dyan din ho sa Senado. At merong isang napakaingay na miyembro daw ng Makabayan Black. Hindi ka tunay na makabayan. Hindi ka nagsasalita hanggat hindi inilabas ni Pangulong Duterte yung kanyang smoking gun o yung kanyang slam dunk evidence. Ngayon, nagsasalita ka, liniliis mong katotohanan.
inahamon kita, magpakita ka ng video o nung podcast ni Pangulong Duterte na sinabi ni Pangulong Duterte na ang blanco ay ang GAA. Huwag kang sinungaling. Huwag mong lihisin ang katotohanan. Ang katotohanan ay pulo ng blanco ang Bicameral Conference Committee report. Kanya nga sila tinatawag at nababansagan na BICAM eh. Imaginein ho ninyo, bilyon-bilyong piso, daang bilyong piso, hindi po nila binabasa yung kanilang pinipirmahan, basta't ipinapasa na lang ang isang panukalang batas na kasing selan, kasing selan at napakahalaga ng tinatawag nating taunang budget. Hindi na po nila binabasa. Hindi na rin nila tinitingnan na may blanco. Puros blanco po yung Bicameral Conference Committee report. Uulitin ko, walang sino man sa aming panig, kay panig ni Pangulong Duterte, ni Congressman Sid Ungab, at lahat ng present ng last Saturday podcast sa Basta Dabawenyo, walang ni isa man doon na nagsabing blanco ang GAA. Ang katotohanan, yun po ay aming pagsubok sa kanila. At sila ho ay kumain doon sa aming patibong. Ang sinabi naming blanco ay yung Bicameral Conference Committee. Dali-dali naglabas ng statement ang Malacanang at sinabing walang blanco sa GAA. Labanan ng fake news. Talagang lalabanan natin ang fake news mo. Talagang walang blanco sa GAA. Sagutin mo ngayon. Paano mo nabuo ang GAA? Paano mo na po nabuo yung General Appropriations Act? Bakit mo pinapirma ng General Appropriations Bill ang Pangulo, si Bongbong Marcos? Hindi mo ba sinabi na blanco yung Bicameral Conference Committee report na nagkakahalagang daang bilyong piso? Yan ang iyong sagutin. Sapagkat ang blankong sinasabi namin yung Bicameral Conference Committee report. Pero, pasalamat sa iyo ang sambayan ng Pilipino. Sapagkat, inamin mo na hindi na blanco yung GAB at yung GAA. Ang tanong ngayon, sino ang nagpuno ng mga kakulangan pagdating sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee? Isa ba itong babae? Isa ba itong lalaki? O grupo ba na napapabilang sa tinatawag nating sikretong fourth chamber or fourth estate? Yan po ang sagutin ninyo. At huwag kayo magpalaganap. Tutulungan ko naman ho kayo eh. Tutulungan ko kayong labanan ng fake news. Importanteng malaman ito ng ating mga kababayan, lalo pat yun naiipit ngayon sa traffic. Sapagkat alam ho ninyo, pinaglalaroan nila ang ating pera, pinaglalaroan nila ang taunan nating budget. Siniro ang PhilHealth ngayong taon. Samantalang blanco, yung napakaraming line items dyan sa Bicameral Conference Committee report. At karamihan po, doon sa nadidiskubre, at marami pa humadidiskubre, si Congressman Sid Ungab, karamihan po doon sa nadiskubre na mga blankong halaga dyan sa mga line item, dyan po sa Bicameral Conference Committee report, ay napapabilang sa mga ahensyang sa ilalim ng Department of Agriculture. Hindi ho ba kayo nagtataka kung bakit hindi matugunan ang ating problema sa food security? Kung bakit hanggang sa ngayon magtatatlong taon na sila, kalahati na ng kanyang 6 na taon na termino, food security pa rin ang pinag-uusapan. Hindi pa tayo gumagraduate at hindi pa tayo gagraduate patungo doon sa tinatawag nating food sovereignty. Food security pa rin. Paano tayo magkakaroon ng food security? Hinayari po yung budget ng Department of Agriculture. Kitang-kita naman doon, blanco, pagdating sa usapin ng NIA, yung National Irrigation Administration. Blanco din pagdating sa Coconut Authority. Ito po yung ating pag-usapan. Ito po yung dapat nilang panagutan. Kaya Arjen, simut ang kaban ng bayan sa mga crops. Tama yun Arjen, pero huwag tayong pumayag. At huwag po tayong maging parang masanay na ito po yung new normal. Hindi po itong new normal. Mabubutit, mararangal na tao po ang sambayan ng Pilipino. Hindi po mandarambong. Hindi po magnanakaw ang mga Pilipino. Kanya nga po bilang senador ninyo, pinapanakala kung ibalik na ang death penalty sa kasong plunder. At ibaba po natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos na lamang. Tama po, narinig niyo ako, from 50 million to 1 million pesos na lamang. Sapagkat nung lumabas po
itong blankong dokumento, hindi po inosenteng dokumento ito ha, ito lamang naman po ang nagiging pundasyon o basihan ng ating taunang budget, yung General Appropriations Act. Nung nakita po namin ito, nung Sabado ng gabi, at inilahad dito sa taong bayan, nakakagalit sapagkat bilyong-bilyong piso po pinaglalaroan nila eh. Kaya sabi ko, minarapat ko na hindi na lamang 5 million, bababa po natin yung threshold ng plunder from 50 million to 1 million. Dahil sobra na ang pangbubudol na ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino. Grabe na po talamak ang nakawan. Grabe na po at talamak ang korupsyon. Kailangan na po natin itong tuldukan. Ibaba po natin ang threshold ng plunder from 50 million pesos, ibababa ko po ito ng 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan, sa Senado, aking ipapanukalang ibalik ang kaparusahang bitay o death penalty sa dalawang kaso, sa plunder numero 1 at sa droga. Ito po yung aking itinutulak bilang senador ninyo. Balit, huwag din po tayo mawawala dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Pinasisimple ko po yung ating budget process para po malaman ninyo. Ulitin ko, ang dami kong natatanggap kahapon na hindi na nila makita yung post ng UNTV ng kanilang magaling at maisog na reporter na si Asher Cadapan Jr. Si Asher Cadapan Jr. po, napanood ko po itong personal, nag-report po siya. Humingi po siya ng kopya sa Senado dahil Senate bit ho yata siya, yun ang kino-cover niya sa UNTV. Humingi po siya ng kopya nung Bicameral Conference Committee final report, yung final certified and ratified. Yun din ho ang ibinigay sa kanya. At nung tinanong siya nung anchor ng UNTV kung parehas lang yung hawak at ipinakita ni Pangulong Duterte at yung hawak niya na kinuha niya sa Senado, ang sagot niya, yes, parehas na parehas yung aking hawak at yung ipinakita ni Pangulong Duterte. So dito pa lamang nalabanan na po natin ang fake news ng Malacanang na ang blanco daw ho ay ang GAA. Wala pong blanco ang GAA. Ang dapat mong sagutin, sino nagpuno ng mga blanco doon sa GAB, yung General Appropriations Bill. Sino ang nagpuno niyan? Dahil yun po ay magkakaroon ng pananagutan sa ilalim ng ating criminal law. Yan po ay falsification of legislative document. Kinakailangan matuntun natin sino yung nagpuno ng mga blanco. Dahil tayo'y nakatitiyak na wala siyang authority na punan yung mga blankong sadyang iniwan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Kahit po sa aking personal na pananaw bilang abogado, kahit po ang miyembro ng Bicameral Conference Committee ay mayroong pananagutan dito sa tinatawag nating falsification of legislative document. Bakit? Sadya po nilang iniwang blanco yung mga daang bilyong pisong halaga diyan sa budget ng iba't ibang ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Ito pa lamang ho kasi yung nakikita at nadidiscover ni Congressman Sid Ungab, pero ayon sa kanya marami pa hong blanco. So sino ang nagpuno niyan? Kinakailangan managot yung mga pumirma dyan sa blankong Bicameral Conference Committee sapagkat ito po ay hindi inosenteng dokumento. Meron pong tinatawag na evidentiary value yung dokumentong yan dahil yan ang pundasyon, yan ang puso, yan ang backbone, yan yung spinal column, spinal cord nung ating taunang budget na ginagawang GAB, yung General Appropriations Bill na kapag pinirmahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, nauuwi po siya isang batas at tinatawag na General Appropriations Act dahil batas na po iyan. Iyan ang dapat sagutin, iyan ang dapat panagutan at ating panagutin. Ito nga ho yung sinisigaw ng hakbang na maisog, yung transparency. Wala na pong transparency sa paglimbag ng ating taunang budget. Ang masaklap, ang masakit, wala po silang accountability. Panay palusot na wala raw pong blanco sa GAA. Hindi po GAA ang may blanco. Ang may blanco po yung enrolled bill, yung General Appropriations Bill. Bunsod ng blanco ng Bicameral
Conference Committee Final Report. Punong-puno po yun ng blanco at ang halaga po ay aabot sa daang-daang bilyong piso. Kaya nga po ang aming tanong, paano ninyo natuntun yung halagang 6.3 trillion pesos budget for 2025? Panay blanco po yung napakalaking halaga na nandoon sa item ng Department of Agriculture. Ulitin ko, para naman sa ating mga kabataan, pasimplihin natin, bago kasi tayo graduate sa eskwela, magtungo ng kolehiyo, kinakailangan alam natin yung sagot sa 1 plus 1, sa 2 plus 2, sa 3 plus 3, pero mahirap po talaga sagutin yung 4 plus blank. Ito ho, yung henyo na ipinamalas nung kung sino mang grupo ang nagpuno ng mga patlang o blanco diyan sa Bicameral Conference Committee Report. Kay Jello_22, this present administration proves that politics can easily override the law. So disappointing. At kay BMZM, Go Attorney Vic, push nyo po ang death penalty. Please don't let Filipinos down. Hindi po kaya po tayo naririto tumugon sa hamon ng hakbang na maisog upang pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Lalabanan po natin ang korupsyon, subalit kinakailangan ko po ang tulong ninyo. So yan po, napag-usapan na natin, nalalabanan natin ang fake news, nalalabanan na po natin yung pagsisinungaling, at nakikita naman po natin yung pagpiit nung ilang mainstream media na linalayo po yung usapin doon sa blankong Bicameral Conference Committee Report. Hindi po kayo mananaig, hindi po kayo magwawagi. Lalabanan po namin kayo. Huwag kayong magpagamit. Mahiya naman kayo. Pati yung mga reporter na nagpapagamit. Lalabanan po namin kayo. Sapagkat nasa panig namin ng katotohanan, blanco yung Bicameral Conference Committee Report. Huwag na po ninyong paggamit ang inyong sarili. Do not push that agenda of fake news. Stop peddling lies and stop giving lies to the Filipino people every day. Ang pinag-uusapan po ritong blanco, uulitin ko, ay yung Bicameral Conference Committee Report. Hindi po ang GAA. Pero napabuti na rin sapagkat sila po ay nahulog sa ating patibong at agad-agad sinabing walang blanco ang GAA. Sagutin po ninyo. Paano ninyo napunuan yung mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee Report na naging pundasyon at dahilan ng ating General Appropriations Act na bagamat unconstitutional ay pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos. Yan ang sagutin ninyo. Yan ang burning question of the day. Sino, anong grupo, anong authority nung mga nakialam dito sa blankong Bicameral Conference Committee sapagkat dapat kayong managot. Yan po ay kasong kriminal, yan po ay crime against public interest, yan po ay falsification of legislative document. Kay Billy Boy, Senator Vic, solid kami sa iyo, Bulacan area, salamat Billy Boy. At kay J.R. Agustin, file a case now, may magsasampa po ng kaso, antayin lamang po ninyo dahil medyo makapal yung kasong hinahanda. At Attorney Vic, bakit po saga yung sagot ni Bangag at Bicam naman ang usapan? Dinilihis nga ako kasi sa usapan o dili kaya mali po yung nagpayo sa kanya na sagutin mo, sabihin mo walang blanco sa gaang pinirmahan mo. Wala naman talagang blanco ron. Kaya nga dapat sila pare-parehos managot. Paano napunan yung mga blanco? Sino nagpuno ng mga blanco? Yun yung kanilang dapat sagutin at dapat ay singilin natin sila. Ini-spin na naman po at kinukundina na malisyoso daw at criminal fake news yung revelasyon ni Pangulong Duterte. Please, again, I implore you, do not shoot the messenger. Si Pangulong Duterte, hinatid lamang yung kanyang nakita sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat katabi niya po ako, galit na galit si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, kung sino man ang makakakita at makakahawak ng dokumentong ito, yung mga blankong Bicameral Conference Committee Report, obligasyon niya
sa bawat Pilipino na ilahad ito, ilabas ito at pag-usapan ito. At malaking pagkukulang kahit kanino man kapag ka itatago ito. Yun po ang ginawa ni Pangulong Duterte at tayo dapat magpasalamat sa kanya at kay Congressman Sid Ungab. At yung mga sumasakay na mga miyembro daw ng Makabayan Black, huwag po kayong maniniwala doon. Wala pong puso para sa bayan yun, hindi po makabayan yun. Sinabi niya, mantakin ninyo. Kahit daw po siya hindi niya napansin dahil makapal daw ho yung dokumento ng budget. Bakit ka pa nag-congressman, ayaw mo gawin yung trabaho mo? Magpapalit ka na lang doon sa second nominee mo. Hindi ka nararapat dyan, sayang ang sinasahod mo bilang mangbabata sa nagmumula sa buwis naming mga Pilipino. Umalis ka na riyan, huwag kang magpanggap. Wala kang puso para sa bayan, wala kang puso para sa Pilipino, at lalong hindi mo pwedeng tawagin ang sarili mong makabayan. Kaya Mamako Jr., Idol, iboboto kita, pati mga kapitbahay ko, maraming salamat. Ikakampanya rin kita sa kanila. Yun din po ang aking pakiusap sa lahat po sa inyo. Sana ho ay may pakilala ninyo ako, may kampanya sa inyong kamag-anak, kapitbahay, kaklase, kaskwela, kabarkada, kaibigan, ang inyong pong kaopisina, at sa lahat po ng kilala niyong Pilipino sa anong bahagi ng mundo. Sabi ko nga ho, ako ang tumatayong tunay na oposisyon, dadalhin ko ang laban natin kontra korupsyon sa Senado. Subalit, kailangan ko po ang mga tulong ninyo. So yan po, nakita po natin na malinaw po, nalilinaw natin na ang usapin dito, ibalik lamang natin sa sentro, puros blanco, daang bilyong piso, blanco yung Bicameral Conference Committee report. Ano po ang kahalagahan ng Bicameral Conference Committee report? Uulitin ko, ito po yung nagiging enrolled bill o yung General Appropriations Bill. Ito po yung dinadala sa tanggapan ng Pangulo at kapag ka pinirmahan niya, yun po ay nagiging batas. Ito nga ho ang nangyari. Kahit unconstitutional, kahit criminal, kahit immoral, kahit puno, hitik, siksik, liglig ng anomalya at korupsyon, pinirmahan pa rin, puinersa, at ito na, nagpuputukan na illegal yung naging basihan ng ating budget ngayong taong 2025. Batiin ko lamang po ang yung mga kababayan po natin na taga Quezon City. Subukan po ninyo na bumisita sa CREP Central at sa mag-asawang Tristan at kay Christine Tagle. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. CREP Central, dyan lang po yan. Sa may Tomas Morato, near corner Scout Fernandez, Barangay Laging Handa, Quezon City. Ulitin ko CREP Central, masarap po doon. Dyan po riyan sa bandang Tomas Morato, near corner Scout Fernandez, Barangay Laging Handa, Quezon City. So muli po, wag po tayong magpadala doon sa fake news na tinutulak ng mga ayaw lumantad ang katotohanan. Hindi po usapin na may blanco ang GAA. Wala po. May nagsabi po sa akin kanina, Attorney Vic, 3 senador na ang nagsasabing walang blanco yung GAA. Wala naman nagsabing may blanco ang GAA. Kahit 24 na senador pa ang magsabing walang blanco ang GAA, wala kaming pakialam doon. Ang sinasabi naming blanco, yung naging basihan ng GAA na pinirmahan din ng mga senador at mga kongresista. Sa panig ng Senado, ang dapat nagsasalita at nagpapaliwanag yung chairperson ng Finance Committee, si Senadora Grace Poe. At sa panig naman ng House of Representatives, yung chairman ng Committee on Appropriation, si Congressman Saldico. Dahil sila po yung pinuno ng contingent ng magkahiwalay na bahagi ng ating Kongreso. Kay Filipino News Channel FNC, good morning sir, here from New York City. Kamusta po yung mga taga New York? Mabuhay po kayo. Bantayan po ninyo ang mga kaganapan dito sa ating bansa. Sobra na po ang pambubudol. Sinasalaula na po nila ang talino at pagkatao ng bawat Pilipino pumipirma ng blankong Bicameral Conference Committee report na ang naghalaga lang naman po ay 200 bilyong piso. 200 bilyong piso po ang halaga na iniiwan nilang blanko. Ganyan na po kawalang hiya ang nangyayari pagdating sa paglimbag ng ating taunang budget. Kaya may nag-confirm sa Congress pero bakit walang nadedebang na expose? Hindi ko maintindihan anong ibig niya sabihin.
May nag-confirm sa Congress, kinonfirm na po ito ni Congressman Sig Ungab. At yung nagpapanggap na makabayan na hindi naman talaga makabayan, kinonfirm niya, pero ginugulo niya. Ang sinasabi niya, wala raw blanco sa GAA. Wala kaming pakialam kung walang blanco sa GAA. Ang pinag-uusapan dito, blanco yung Bicameral Conference Committee report, yung enrolled bill, aprobado, ratipikado, pirmado ng mga senador at kongresista. Yun ang punong-puno ng blanco. Huwag po kayong magpapalihis sa katotohanan, mga kababayan. Kaya sinisentro ko ulit ang usapin at ang ating pong dapat pag-ukulan ng panahon, hindi po yung GAA. Dapat silang managot. Bakit na kumpleto ang GAA? Tanungin po natin sila. Paano naging 6.32 trillion pesos ang budget natin ngayong 2025? Yung naging pundasyon ng GAA, nung General Appropriations Bill, yung enrolled bill, ay puno-puno ng blanco. Paano kayo umabot sa 6.32 trillion pesos? Uulitin ko, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 3 plus blank. Mahirap pong sagutin yan. Kahit po henyo pa kayo dyan, mahirap pong sagutin yan. At nakakaawa din yung ating mga magagaling na nagtatrabaho sa gobyerno. Pati yung ating mga sekretaryo na nagpupuyat para depensahan yung kanilang budget. Iba na ho pala ang nagpupuno ng budget ngayon. Hindi rin yung illegal, unconstitutional na third chamber or third house. Tila meron pang fourth chamber or fourth house. Who is she? Who is he? Who are they? Sagutin nila yan. Kailangan malaman natin sino yung malikot ang kamay na nagpupuno ng mga patlang o blanco diyan sa naging pundasyon ng ating budget. Anong otoridad mo makialam? Tatandaan ho natin, ang nag-uutos dito ay ang ating saligang batas. Article 6 po ng ating saligang batas, all appropriations bill shall emanate exclusively in the House of Representatives. Hindi po sa third house, hindi po sa fourth house. Kahit na makapangyarihan pa yung mga miyembro ng tagong third or fourth chamber or third or fourth house, kinakailangan natin siyang pangalanan. Who is she? Who is he? Who are they? Yan po ang dapat nating ipasagot sa kanila. At alam ko na yung iba siguro ay nakatulong din ako na maibsan yung inyong kainipan dyan sa pagbalangkas pagpagsuong din sa grabing traffic. Sana ho ay meron kayong napulot na bagong kaalaman. Sana ho meron akong naidulot na paglilinaw dito sa napakasimpleng issue ng mga blankong halaga sa Bicameral Conference Committee report na pinipilit po nila na GAA. Wala pong nagsasabing blanko ang GAA. Kabaliktaran po, dapat natin silang singilin. Bakit nawala at nagkaroon ng mga halaga pagdating sa GAA? Sino nagpuno? Sinong sumulat? Sinong nakialam? Diyan sa blanco na naghahalagang daang bilyong piso sa Bicameral Conference Committee report. Hindi po natin pwede ito palagpasin sapagkat, again, this is a criminal act. This is a crime against public interest. This is violation of our revised penal code. This is a clear falsification of legislative document. Kinakailangan matukoy natin sino ang nakialam, sino ang author nung pangingialam at paglagay ng mga halaga diyan sa blanco o patlang na halaga na ikakahalagang daang bilyong piso. Kinakailangan natin silang panagutin. Kinakailangan natin siyang panagutin. Siya ba'y babae? Siya ba'y lalaki? O marami po sila? Ito ang ating dapat singilin sa ngalan po ng transparency, accountability. Singilin po natin sila. Pera niyo po iyan. So muli ho, huwag nating tigilan ang isyong ito. Pilit linilihis pero hindi po tayo padadaig. Ating patuloy na pag-uusapan itong napaka-anomalyang 2025 unconstitutional budget. Muli ho, ang blanco ay ang Bicameral Conference Committee report. Ang kahalagahan po nito,
ito po ang nagsisilbing pundasyon ng tinatawag na Enrolled Bill or General Appropriations Bill na kapag pinirmahan ng Pangulo ay tinatawag na pong GAA. Wala pong blanco sa GAA, ang blanco po, ang anomalya po ay nagmumula doon sa blankong Bicameral Conference Committee report at ang tanong, sino ang nagpuno ng mga blankong yan sapagkat nakakatiyak po ako ngayon sa harapan ninyo, wala pong authority ang nagpuno ng mga halagang yan sapagkat tapos na po yung Bicameral Conference Committee report, certified, ratified, and signed by the senators and by the members of the House of Representatives. Tapos na po iyan. Sila lamang po, yung Kongreso at yung mababang kapulungan lamang ang maaaring maglagay ng halaga dyan. Not even the members of the Bicameral Conference Committee. O ngayon, sino ang nagpuno ng mga blankong yan? Yun ho ang dapat managot. That is a criminal act. That is a violation of the revised penal code. Yan po ang tinatawag na falsification of legislative document. Muli ho, maging vigilant tayo, magsama-sama po tayo ngayong 2025 dahil pag tayo po'y nagkaisa at nagkasama-sama, maghatid po kayo ng bago sa Senado dahil ngayong taong ito, taong 2025, posible ang pagbabago kasama po ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez.